Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 141 Malupit Tiya. Bumilis ang tibok ng puso ni Victoria nang makitang ganito ang pangalawa niyang anak. Sa itsura niya, parang babagsak na siya. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Galit na tanong ni Victoria na lalong namula ang mukha at umuubo na naman. Ma, okay ka lang talaga. Ingatan mo lang sarili mo. Sabi ni Romeo na may mapait na ngiti. Matagal na tinitigan ni Victoria ang pangalawa niyang anak, bago bumantong hininga at umiling, tumatanda na rin ako. Kahit na may mangyari sa akin, hindi na kailangan pang maguluhan. Kaya lang, hindi ko matatanggap. Habang nagsasalita siya, hinampas ng matandang babae ang mesa at bakas sa mukha niya ang galit. Buong buhay niya ay nangingibabaw siya, ngunit sa huli, nahulog siya sa kamay ng kanyang apo at nawala pa ang buong kumpanya ng pharmaceutical. Ito ay isang bagay na hindi niya kayang lunukan kahit na siya ay namatay. Ma, alam ko. Tutulungan talaga kitang makabawi sa kanila. Nagngangalit si Romeo habang nagsasalita. This time hindi na siya nagpapanggap. Ang pag-iisip tungkol sa kung paano sila nagpunta sa bahay ni Miranda bilang isang pamilya ng tatlong may makapal na balat ngunit walang awa na pinalayas ay nakaramdam siya ng kahihiyan ng hindi makapaniwala. Nay, bagamat natalo tayo sa insidente ng pharmaceutical company, maaari mo pa ring parusahan ang panganay nating kapatid sa ibang paraan. Desidido si Mason na tumayo sa tabi ng kapatid niya, kaya oras na para puntiryahin natin siya. Saglit siyang nag-alinlangan bago nagpatuloy, Nay. Paano kung isang araw? Isang araw pagkatapos mong pumanaw. Wala nang makakakontrol sa pamilya ni Emmanuel. At si Mason ay may napakalaking kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Ano mangyayari kaya? Ang buong pamilya ni Lo ay mahuhulog sa kanilang mga kamay. Nang marinig ang mukha ni Victoria na ito ay patuloy na nagbago ang mukha ni Victoria bago malamig na ngumuso, hindi pwede. Talagang hindi natin hahayaang magtagumpay ang Willis na iyon. Yes, Mom. Mula nang malaman ni Miranda na ang lalaki ay wala ng kontrol sa iyo. Sa likod ng lahat ay ang lalaking iyon. Sabi ni Romeo, sa makatuwid, habang nabubuhay ka pa, dapat kang kumilos para gamitin ang mga eksperto at controllers ng pamilya laban kay Mason, na nagpapahina sa kanyang impluwensya. Pagkatapos, suportahan ang isang maaasahang tao na humalili sa kanyang lugar upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Mapanghikayat, namungkahi ni Romeo. Nang marinig ito, dahan-daang tumango si Victoria na may malungkot na ekspresyon. Gumawa ka ng wastong punto. Sa sumunod na sandali, ang kanyang medyo maulap na mga mata ay bumaling sa kanyang pangalawang anak. Romeo, kung gayon sino sa tingin mo ang dapat kong suportahan? Ang pahayag na ito ay may malalim na kahulugan. Victoria ay hindi ignorante. Nakikita niya ang intensyon ni Romeo. Naging seryoso ang mukha ni Romeo, at lumuhad sa harapan ni Victoria, na same time na nangakong, Nay, handa akong gampanan ang responsibilidad na ito, para protektahan ang pamana ng pamilya Lo at itaguyod ang aming karangalan para sa iyo. Tumingin sa kanya si Victoria at tumango pagkatapos ng mahabang paghinto. Mabuti naman, Romeo. Huwag mo akong pababayaan. Walang ibang pagpipilian si Victoria. Ang pamilya Romeo ay nagtataglay ng pinakamalalim na sama ng loob kina Miranda at Ricardo, na hindi malinaw ang paninindigan ng ikatlo at ikaapat na magkakapatid. Siya ay napahiya at napilitang makipagkompromiso dahil sa mga paghaharap ni na Miranda at Ricardo. Sa ngayon, hindi siya nakipagkasundo kay Emmanuel, at malinaw na kailangan niyang suportahan ang isang taong kapareho niya ng galit, na ang kanyang pangalawang anak na lalaki, si Romeo. Matapos umalis sa lumang mansyon ng pamilya Lo, nang makasakay si Romeo sa kotse, sina Elisa at Harlow, na naghihintay, ay sabik na nagtanong, Darling, kumusta ang nanay mo? Malapit na ba siya sa dulo? Bakas sa mukha ng manugang na ito ang pag-asa. Tay, kailangan mo talagang ipasulat sa kanya ang isang testamento at ipaubaya ang lahat sa iyo bago niya sinipa ang balde. Dagdag ni Harlow na may matako na ekspresyon. Ngumuso si Romeo at iritadong iwinagayway ang kamay. Ano ba ang iniisip mo? Hindi na magtatagal ang lola mo. Sabi ng doktor basta nakapagpahinga siya ng maayos, walang malaking isyu.
Nang marinig ito, ipinakita nina Elisa at Harlow ang dismayadong ekspresyon. Nang makita ang kanilang mga reaksyon, nagpatuloy si Romeo na medyo naiinis. Pero medyo tinakot ko ang lola mo, kaya iniisip niya na wala na siyang maraming oras. Pumayag na siya na simulan ang pagpaparusa kay Mason, at pagkatapos ay suportahan ako bilang bagong underground boss. Nagpatuloy si Romeo sa pagkukwento sa asawa at anak tungkol sa nangyari noon. Nang marinig ito, muling natuwa ang mag-ina. Pero biglang naging matalim ang mga mata ni Elisa. Tumingin siya sa asawa na may masamang ekspresyon at hininaan ang boses. Honey, since your mom believes she doesn't have much time left, why don't we make it real? Araw-araw siyang umiinom ng gamot. Why don't we do something to eat? Smack! Nag-iba ang mukha ni Romeo habang sinasampal siya. Baliw ka ba? Mama ko pa rin yan. Gulat ding tumingin si Harlow sa kanyang ina, patuloy na nagbabago ang mga ekspresyon. Hindi niya akalain na ganito pala kalupit ang sarili niyang ina. Kung may sakit o namatay si Victoria dahil sa kanila ni Miranda, walang mararamdaman si Harlow. Umaasa pa siyang sasamantalahin ng kanyang ama ang sitwasyon. Ngunit ang sadyang pagpatay kay Lola ay isang bagay na hindi matanggap ni Harlow. Tinakpan ni Elisa ang kanyang mukha na may mga luhang umaagos habang sumisigaw, "Ako! Ginagawa ko ito para sa iyo." Araw-araw kanyang pinipigilan mula noon pa man. Hindi ka ba nakadarama ng pagkakamali niyan? She's so old yet still gustong kontrolin ang lahat. Sa tingin ko ito ay isang pagkakataon. Kung mamatay siya sa galit sa pamilya ni Miranda o anumang dahilan, maaari nating hayaan ang iba na isipin na siya ay namatay dahil sa galit sa kanila. Bilang manugang na tulad ni Kara na ikinagalit ni Victoria dahil sa pagiging saplada at autoritarian, malinaw na mas mabisyo at tuso si Elisa. Matapos marinig ang lahat ng ito, kumislap ang mga mata ni Romeo na hindi sigurado. Hindi na niya kinaya na nasa ibabaw niya ang kanyang ina. Pag-iisipan ko. Sabi ni Romeo, medyo nakakatakot ang ekspresyon niya. Kabanata 142 isang bagay sa ibaba. Nang marinig ang sinabi ni Romeo, nagliwanag sa tuwa si Elisa. Si Harlow naman ay mukhang natakot at sinabing, "Dad, no. You don't mean it too." Nanlamig ang mukha ni Romeo habang nakatitig kay Harlow at binalaan ito, "Harlow, mas mabuting huwag kang magdadaldal. Kung mamatay ang lola mo, dahil sa pukana ni Miranda at Willis. Naririnig mo ba ako?" Kinilig si Harlow bago natatakot na tumango, "Why yes. I hear you." Sa sumunod na sandali, huminga ng malalim si Romeo bago nag-dial ng numero. Bilang pangalawang anak ng pamilyang Lowe, natural na mayroon siyang mga pinagkakatiwalaan sa loob ng kanilang angkan. "Rohan, tanggalin mo si Dr. Hughes na nakakita sa nanay ko ngayon. Siguraduhing malinis ito." Pagkatapos ibaba ang tawag, nag-isip si Romeo saglit bago sinabi sa mahinang boses, "Kailangan nating humanap ng dalubhasang manggagamot para sa bagay na ito, isang taong maingat." Sumingit si Elisa na may ideya, "Oh honey. Nabalitaan ko na dumating si Dale Hall mula sa Slockmore sa Edoland kamakailan. Nag-practice pa nga siya sa life care clinic, ilang araw lang ang nakalipas. Bakit hindi natin siya subukang kontakin? Dale Hall. Gagawin niya ba ang ganito?" Nagdududang tanong ni Romeo. Ang kilalang doktor daw na ito ay sobrang gaaman sa pera, kahit ano ay magagawa kung sapat ang pera, sagot ni Elisa na may malamig na ngiti. "Sige. Subukan natin," sang-ayon ni Romeo sabay tango. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik at talas habang patuloy siyang nagsasalita, "Sa ngayon, kailangan muna nating harapin si Mason sa mga susunod na araw. Gagamitin namin si Victoria sa aming kalamangan sa pamamagitan ng pagpapatrabaho sa amin sa halip na mga bihasang miyembro ng pamilya na nakatalaga sa Mason. Pagkatapos ay hahanap tayo ng pagkakataon para tuluyang sirain si Mason." Nang hapong iyon ay natanggap ni Ricardo ang tawag ni Sam. "Mr. Willis, may oras ka ba? Sinimulan na ng read group natin ang pagtatayo ng isang proyekto kamakailan. Gusto mo bang pumunta at tingnan ang geomancy nito?" Magalang na tanong ng young master ng read group.
Actually nag-invite na sila ng isa pang geomancy master but Sam always felt uneasy about something when working on-site here. Naaalala ang sinabi ni Vincent sa kanya na makakatulong si Ricardo kung kinakailangan. Nagpasya si Sam na makipag-ugnayan sa kanya para sa tulong. Talagang pinakinggan ng bata ang mga salita ng kanyang matanda. Ang susi ay ang paraan ni Ricardo ng pagtuklas ng sumpa noong gabing iyon, na labis na nagpahanga at nagtiwala sa kanya kay Sam. Sumang-ayon kaagad si Ricardo at umalis pagkatapos makuha ang tiyak na address. Ang destinasyon ay ang bagong development zone sa timog ng Edoland, kung saan binalak ng Reeds Group na magtayo ng shopping mall. Ang proyekto ay kinontrata sa McLaughlin Construction. Ang pamilyang McLaughlin ay isa ring makapangyarihang angkan sa Edoland. Kung hindi maaaring maging kaibigan ni Darwin si Liam. Tanging ang mga may katulad na lakas sa background ang maaaring maglaro ng magkasama. Lalo na sa industriya ng konstruksyon ng Edoland, kalahati ng mga proyekto ay kinontrata ng pamilya McLaughlin. Pagdating sa kanilang destinasyon, binati ni Sam si Ricardo mula sa malayo, "Mr. Willis, salamat. Narinig ko na ang lugar na ito ay dating walang markang libingan. Hindi ako sigurado tungkol dito at gusto ko ang iyong tulong." Tumango si Ricardo, walang problema. Habang nagsasalita siya, ginamit niya ang kasanayang energy observation ng Dragon Gaze Heavenward technique para imbestigahan ang geomancy energy field ng lugar na ito. Maya-maya lang ay may dalawang tao na mabilis na naglakad. Nanguna sa kanila ang isang binata na si Darwin pala mismo. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng dilaw na damit na tila isang matalinong pantas. Mr. Willis. Mr. Reed, bakit siya nandito? Nakita ni Darwin si Ricardo at bakas sa mukha nito ang sama ng loob. Bagamat hindi direktang tinulungan ni Ricardo ang pangkat ng pangalawang henerasyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila kung paano sisirain ang sumpa noong gabing iyon, may sama pa rin si Darwin sa kanya. Lalo na nang kulitin siya ni Ricardo sa mga salitang iyon habang umiinom mamaya. Lalo nitong hinigpitan ang paghawak ni Darwin sa sama ng loob. Humiling ako kay Mr. Willis ng tulong sa pag-check out ng geomancy, nakangiting sabi ni Sam. Nang marinig ang pahayag na ito, napataas ang kilay ni Darwin. "Mr. Reed, you can leave this project matter of us at McLaughlin family. You don't have to worry about it yourself. Babantayan ko ang mga bagay-bagay," mahinahong sagot ni Sam. "Mr. Reed, wala ka bang tiwala sa akin?" Medyo nalungkot agad si Darwin. Sa sandaling iyon, ang mukhang matalinong matanda na nakasuot ng dilaw na damit ay malamig ding bumantong hininga. Ipinakilala ni Darwin si Master Soidho bilang isa sa pinakasikat na geomancy masters ng Edoland. "Ito si Master Soidho, ang aming kilalang geomancy master dito sa Edoland. Bago magsimula ang aking pamilya ng anumang mga construction project, palagi kaming humihingi ng payo ni Master Soidho. Kasama si Master Soidho dito, hindi na kailangang magdala ng ilang baguhan. Mr. Reed, dapat mong kunin si Mr. Willis at umalis ka kaagad," sabi ni Darwin na nakangisi kay Ricardo bago iwinagayway ang kanyang kamay. Mayabang na tumango si Master Soidho at sinabing, "Na-inspeksyon ko na ang site na ito. Maganda ang geomancy at mapalad ang enerhiya. Makakapagsimula na tayong magtrabaho ng may kumpiyansa ng walang anumang pag-aalala. Naalis ko na ang lahat ng negatibong enerhiya na naiwan ng mga nakaraang libing." "Great! Salamat sa tulong mo, Master Soidho," ngumiti si Darwin at yumuko. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tumingin si Ricardo sa isang tiyak na direksyon ng construction site at napansin ang isang strand ng itim na enerhiya na nananatili doon. Hindi malinis ang lugar na ito. Bulalas niya habang naglalakad patungo sa kung saan pinakamakapal ang itim na enerhiya bago huminto at itinuro ang isang partikular na lugar na nagsasabing, "Hukayin mo mula rito." Sinundan siya nina Sam, Darwin, at Master Soidho na may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. "Mr. Willis, anong nangyayari?" Curious na tanong ni Sam. "May nakababa dyan." Malamig na sagot ni Ricardo. "Something. Anak, tinatanong mo ba ako?" Madilim ang mukha ni Master Soidho habang galit na tanong nito sa kanya.
Hindi kita tinatanong. Nag-iingat lang ako kung sakaling may magkamali dahil kahit ang mga matatalinong lalaki ay nagkakamali minsan. Mahinahong sagot ni Ricardo. Kalokohan. Ngumisi si Darwin. Ricardo, huwag mong masyadong isipin ang iyong sarili. Kumpara kay Master Soidho, wala kang iba kundi isang baguhan. Ginagawa ito ni Master Soidho sa loob ng maraming taon nang hindi nagkakamali. Marahan na tumawa si Ricardo ngunit hindi na nag-abalang makipagtalo pa sa kanya habang bahagyang kumislap ang mga mata ni Sam bago siya sumigaw sa mga trabahador, "Start digging. Dig from here downwards." Anong ibig mong sabihin? Nang makita ang eksenang ito sa kanyang mga mata, nagalit si Master Soidho kaya namula ang kanyang mukha na nainsulto sa pag-uugali nila sa kanya. He snorted coldly then was about to leave while saying, "Mr. McLachlan, since you don't believe me then I'll take my leave." Mabilis na humingi ng paumanhin si Darwin. "Master Soidho, mangyaring huwag magalit. This is Mr. Reed who runs the Reed Group if I can tell it like it is. This project belongs to them after all." Siya ay isa lamang mayamang young master na nakikipaglaro sa isang ignorante na kaibigan. Bakit mo sila pinagtatalunan? Hayaan silang maglaro kung gusto nila. Dodoblihin ko ang bayad para sa konsultasyong ito, ituring itong isang pabor sa akin, sabi ni Darwin. Hindi niya kayang saktan si Master Soidho, na ang kumpanya ng konstruksyon ng McLachlan ay kakailanganin para sa mga proyekto sa hinaharap. Ngunit si Sam ay nagpumilit sa paghuhukay, iniwan si Darwin sa isang mahirap na posisyon. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gumamit ng pera para payapain si Master Soidho. Pero mas lalo siyang nainis kay Ricardo na siyang nagdulot ng gulo. Naiinis ako sa mga kabataang nagpapanggap na alam ang lahat. Malamig na bamantong hininga si Master Soidho ngunit hindi tumutol nang marinig ang dagdag na bayad. Tahimik siyang lumakad at lumapit kay Ricardo na may matigas na ekspresyon. "Anak, kung wala kang mahanap ngayon, kailangan mong humingi ng tawad at pagbayaran mo ako sa pagkasira ng reputasyon ko." Nakataas ang kilay na sagot ni Ricardo. "At paano kung may mahanap tayo?" Kabanata 143 Hanapin ako muli, at gastos ka sa 3 bilyon. Kung talagang hamukay ka ng anumang dumi, kakainin ko ito. May kumpiyansa na pahayag ni Master Soidho, na may pananalig sa kanyang sarili. Naglalaro ng ganito kalaki. Walang imak na umiling si Ricardo. Lumapit ang excavator at nagsimulang magtrabaho kung saan itinuro ni Ricardo. Nakatayo si Ricardo na tahimik na nanunood. Medyo kinabahan si Sam, nakatitig ng hindi kumukurap. Si Darwin at Master Soidho ay parehong hindi napahanga, nakatayo na naka-cross arm at nanunuya sa gilid. Makalipas ang ilang sandali, nahukay na nila ang lalim ng 4 o 5 metro. Gayunpaman, bukod sa ilang mga durog na bato, wala pa silang nakikitang iba pa. Tawang-tawa ako. Nasaan ang bagay na iyong binanggit? Hindi ka man lang nag-abalang magtanong tungkol sa reputasyon ko sa Geomancy World bago ako naglakas loob na tanungin. Anak, bayaran mo ako. Hindi ako hihingi ng marami. Bigyan mo lang ako ng $100,000. Proud na sabi ni Master Soidho nang makita ang sitwasyong ito. Mr. Willis, kung hindi mo makuha ang pera ay humingi ka ng paumanhin kay Master Soidho. Pag-usapan natin ito at kalimutan ang tungkol sa bagay na ito. Ngunit huwag nang bumalik kay Ms. Low ng pera. Hindi yun magiging maganda. Tinuya siya ni Darwin. Ginoo. McLachlan, naghuhukay pa ba tayo? Sa sandaling iyon ang isa sa kanyang mga manggagawa ay inilabas ang kanyang ulo sa excavator at tinanong siya. Ituloy mo ang paghuhukay. Mahinahong sabi ni Ricardo na hindi pinansin sina Master Soidho at Darwin. Dagdag din ni Sam, hukayin ang sinasabi ni Mr. Willis. Naiinip na iwinagayway ni Darwin ang kanyang kamay. Fine then. Dig away. Nagsalita na si Mr. Reed. The next second, he looked at Ricardo very displeased, angling under his breath. Anong kalokohan to? Kung hindi dahil sa mukha ni Mr. Reed, hindi na rin kita guguluhin. Nanghihingi ka talaga ng gulo. Malamig ding bamantong hininga si Master Soidho, gusto kong makita kung ano ang mahukay.
Biglang may kumatok na parang may natama ng excavator. Parang may nahanap na talaga tayo. Gulat na bulalas ng operator ng excavator. Nang marinig ang balitang ito, saglit na natigilan ang ekspresyon ni Darwin bago siya lumingon sa ilang mga manggagawa sa tabi niya at nagutos sa kanila, "Bumaba kayo dyan at tingnan ninyo. Mukhang walang negatibong enerhiya dito." Marahil ito ay isang ordinaryong bagay na metal, pag-aalinlangan ni Master Soidho. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang ilang manggagawa mula sa ibaba, na may dalang isang kahon sa kanilang mga kamay na naging dahilan upang malaman ng lahat ang nilalaman nito. Pagkatapos nilang buksan ang kahon, bumungad ang isang kutsilyo ng butcher, na naglalabas ng nagbabantang aura na tila tumama sa kanilang mukha. Ito. Malaking pagbabago ang mukha ni Master Soidho nang makita ang kutsilyo. "Master, ano ito?" Natigilan din si Darwin. Ito ay isang geomancy killing formation na itinakda ng isang tao. Ang masamang bagay na ito na nakabaon sa ilalim ng lupa ay tiyak na magdudulot ng madalas na aksidente dito sa hinaharap. Hindi katakataka kung magdulot ito ng mga pagkamatay. Sabi ni Master Soidho na may seryosong ekspresyon. "Anong dapat nating gawin? Paano natin ito masisira?" Kinakabahang tanong ni Darwin. Mapalad na natuklasan ito ng batang apprentice na ito. Ilantad ang kutsilyong ito sa sikat ng araw sa loob ng 7 araw at ang masamang enerhiya nito ay mawawala. Sabi ni Master Soidho habang nakatingin kay Ricardo na may pagtataka at pagdududa. Sa kabila ng kanyang kabataan, nalampasan siya ni Ricardo sa pagmamasid sa enerhiya. Ang kutsilyo ay nakaimbak sa isang kahon ng kahoy na willow na ikinukubli ang mapang-akit na enerhiya nito. Kahit na hindi niya ito napansin ngunit nakita ng binata ang lahat ng ito. "Why expose it? Ayaw mo bang kainin?" Tanong ni Ricardo na may ngiti sa labi. Ay! Biglang namula si Master Soidho at hindi na makapagsalita pa dahil sa pagkabulol sa mga sinabi ni Ricardo. Binati niya si Darwin bago malungkot na umalis nang hindi na nangangahas na humingi ng anumang pera para sa kanyang serbisyo. "Ngayon naniniwala ka na ba sa sinabi ni Mr. Willis kanina, Mr. McLaughlin?" Tanong ni Sam habang nakangiti kay Darwin. Medyo nahiya si Darwin at nag-atubili na nagpasalamat kay Ricardo, "Salamat." Nang makita kung gaano siya nag-aatubili ng magpasalamat sa kanya, si Ricardo ay nagpunas ng kanyang mga labi at nagtanong, "Paano mo ako pasasalamatan?" Hindi niya inisip na tumulong sa mga tao ngunit hindi niya nagustuhan ang mga hindi marunong magpasalamat pagkatapos matulungan ng iba. Kaya hindi siya naging madali kay Darwin. Nang marinig ang mga salitang ito, nag-alinlangan si Darwin bago nagtanong ng sarkastikong, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo?" "Pera." May pangungot siya ang tono niya. Sa pagtataka ng lahat, walang pag-aalinlangan na tumanggo si Ricardo, "Sure. Give me isa. $8 million." Nang marinig ang mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ni Darwin habang nakatingin sa isang mukhang galit na si Ricardo habang si Sam naman ay saglit na natigilan na hindi inaasahan na si Ricardo ay talagang hihingi ng pera sa kanya. "You really dare open your mouth, huh? And isa. $8 million too. Are you crazy or something? Hindi ba normal na binibigyan ka ni MS Lo ng baon?" Malamig na ngumisi si Darwin habang kinukutya siya. "Magkano ang kailangan mong bayaran para sa mga pagkamatay sa construction site na ito?" Dagdag pa, mayroong investigasyon at negatibong epekto na idinulot nito. Ang McLaughlin's Construction ay dapat na nawalan ng higit sa $8 milyong, tama? Tinulungan kita na malutas ang kalamidad na ito. Sobra na ba ang $8 milyon? Kung hindi mo ito kayang bayaran, kalimutan mo na ito. Naiinis na umiling si Ricardo. Nang marinig ito, halos mahimatay si Darwin sa galit. "Anong sabi mo? I'm a poor guy. You're the one living off of others and calling me poor. Damn. It's just $8 million. Here." Sa sobrang galit ni Darwin namula ang mukha. Nainsulto siya sa sinabi ni Ricardo. Sa isang banda ay nagalit siya ngunit sa kabilang banda ay alam niyang nagsasabi ng totoo si Ricardo.
Kung hindi dahil sa kanyang natuklasan ang geomancy killing formation na ito at may namamatay sa kanilang construction site na nagreresulta sa McLaughlin's construction na panagutin ng mga nauugnay na departamento, ito ay magiging kapahamakan. Kung saan, dapat ibigay sa kanya ni Darwin ang isa. $8 milyong na ito. Kung hindi magiging tanga si Darwin para kumilos ng pabigla-bigla kahit nagalit siya sa pagiging insulto ng ganoon. Matapos makatanggap ng isa. $8 milyong, si Ricardo ay ngumiti ng matamis. Sa pag-iisip tungkol sa auction ng pamilyang Graham na iyon, napagtanto niya kung gaano siya kahirap, at ngayon ay sinamantala niya ang isang pagkakataon upang kumita ng pera. Anyway, hindi naman talaga siya close ni Darwin kaya hindi obligado si Ricardo na maging magalang. Talo ka. Masaya ka sa isa. 8 milyon lang. Let me tell you something, my monthly allowance is worth more than this. Malinaw na nakaramdam ng sobrang kalungkutan si Darwin at nanunuya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Umiling si Sam sa tabi nila. Nakikita niyang sinasadya ni Ricardo ang lahat ng ito. Ngunit muli, tinulungan ni Ricardo si Darwin, ngunit kumilos pa rin si Darwin na parang walang utang na loob. Kaya kung sino man ang karapat-dapat na magbayad ng 1 milyon, siya iyon. Kaya lang, tumingin si Ricardo kay Darwin at nagtaas ng kilay bago muling nagsalita, I'll give you another reminder since hindi mo pa ako niloloko. Nanlalabo na ang kanang mata mo, sign ito ng double star falling which means your mother mahihirapan ako. Bigyan mo ako ng 10 milyon, tutulungan ko ang iyong ina na makayanan ang kanyang mga paghihirap. Nang marinig ang mga salitang ito, natigilan muna si Darwin bago namutla sa galit. Go f*** yourself. Mahihirapan ang nanay mo, maghihirap ang buong pamilya mo. Nababaliw ka na sa pagtatangkang mandaye ng mga tao para sa pera, di ba? Magwala ka. Malakas na nagmura si Darwin. 30 milyon. Ilang pang iinsulto lang sa'yo, kung hahanapin mo ulit ako, hihingi ako ng 30 milyon. Kumunat ang noo ni Ricardo at mahinang nagsalita. Go ahead and roll out of here. Baliw na ba ako para hanapin ka? Kabanata 144 na pag-iyak sa gitnang gabi ng gabing iyon, sa kalagitnaan ng gabi, umalangaw ang malungkot na iyak sa pribadong vilya ng pamilya McLaughlin. Parang nakakatakot sa dilim. Si Darwin at ang kanyang ama na si Philip McLaughlin ay nakatayo sa isang silid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hinala at alarma habang nakikinig sila kay Mrs. McLaughlin, Christina McLaughlin, na umiiyak sa sahig. Anong nangyayari? Mahal, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Philip. Nakakatakot gumising sa kalagitnaan ng gabi na makitang umiiyak ang iyong kapareha sa tabi mo. Ngunit si Christina ay hindi lamang umiiyak. Nakakabaliw din siya. Pinuputol niya ang mga kumot ng kama gamit ang gunting habang walang tigil na humihikbi. Kahit anong tawag ng mga ito sa kanya, hindi siya sumasagot. Siya ay tila ganap na wala sa kanyang isip. Dad, sinapian ba si nanay o ano? Kinakabahang tanong ni Darwin. Bilis. Tawagan mo si Master Soidho. Mapilit na sigaw ni Philip nang marinig ang mga salita ng kanyang anak. Hindi nagtagal, dumating si Master Soidho sa tahanan ng pamilya McLaughlin na mukhang nagmamadali at nag-aalala sa kalagayan ni Christina. Master Soidho, salamat at nandito ka. Sabik na bati ni Philip sa kanya. Kakaiba ang kinikilos ng asawa ko ngayong gabi at hindi tumitigil sa pag-iyak kahit anong gawin natin. Huwag kang mag-alala, sabi ni Master Soidho pagkatapos suriin 7 sandali si Christina sa itaas. Naapektuhan siya ng negatibong enerhiya mula sa mga masasamang espiritu na gumagala sa mga oras ng gabi. Madalas talaga itong nangyayari ngunit maaari akong magsagawa ng ritual ng exorcism upang matulungan siya. Sa puntong ito, nag-aalangan na nagsalita si Darwin, Master Soidho. Magiging okay ba ang nanay ko? May nagsabi sa akin kanina na may masamang palatandaan ako dahil 2 bituin ang nahulog mula sa aking konstelasyon na ang ibig sabihin ay baka nasa panganib ang aking ina. Napangiti si Master Soidho nang marinig ito, Mr. McLaughlin. Siyam sa bawat 10 tao na nagsasabing mahuhulaan nila ang kapalaran ay mga manloloko. Huwag maniwala sa lahat ng naririnig mo.
Matapos marinig ang mga salitang ito mula kay Master Soidho, nakahinga ng maluwag si Darwin at tahimik na sinumpa si Ricardo dahil sa pananakot sa kanya ng ganoon kanina. Makalipas ang ilang sandali, matapos gawin ni Master Soidho ang kanyang mga ritualistikong tungkulin, sa wakas ay huminahon na si Christina upang makatulog muli ng payapa sa kanyang kama. Sige, hayaan mo nang magpahinga si Mrs. McLaughlin. Nakangiting sabi ni Master Soidho. Salamat sa iyo Master. Salamat, Guru. Ipinahayag ni Philip ang kanyang pasasalamat. Si Master Soidho ay tunay na bihasa at may kaalaman. Hindi tulad ng ilang tao na nagsasalita lamang ng walang kaparirikan at tinatakot ang iba gamit ang maling impormasyon, papuri rin ni Darwin at saka nagtanong, Master, magkano ang utang namin sa iyo para dito? Taon-taon ka nang nagtatrabaho sa akin. Paano kita masisingil para sa pagtulong? Isaalang-alang ito bilang magkaibigan na tumutulong sa isa't isa. Masiglang tinanggihan ni Master Soidho ang alok. Nang marinig ito, humanga si Darwin, Master Soidho, mayroon kang integridad hindi tulad ng ilang tao na natakot sa akin sa pagsasabing nasa panganib ang aking ina at humingi ng 10 milyong dolyar. Haha! Ito ay $100,000. Mangyaring tanggapin ito bilang tanda ng aming pagpapahalaga. Napangiti si Master Soidho ng ilang beses bago malugod na tinanggap ang pera. Sa mga araw na ito, lahat ng uri ng tao ay baliw sa pera. Malamig ding sumangot si Philip, sino ba itong mayabang na tao? Walang pakialam na nagkibit-balikat si Darwin, just an insignificant nobody. Hindi na nag-abalang magtanong pa si Philip bagkus ay magiliw niyang inanyayahan si Master Soidho na manatili sa kanyang bahay dahil gabi na, bakit hindi na tayo magpahinga sa aking lugar? May ipaghahanda ako ng makakain natin kanina. Natutulog. Magaling iyan, walang pag-aalinlangan na sagot ni Master Soidho. Sumunod, inutusan ni Philip ang chef ng villa na maghanda ng isang mesa na puno ng masasarap na pagkain habang sila ni Darwin ay umiinom ng alak kasama si Master Soidho sa mabuting kalooban. Gayunpaman, biglang may ingay na nagmumula sa itaas na sinundan ng isang babaeng umiiyak ng malakas. Sa pagkakataong ito ang kanyang mga pag-iyak ay mas malungkot kaysa dati. Sila ay gumawa ng ises anit tingting sa marinig ang mga ito. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ng tatlong lalaki nang mabilis silang tumakbo paakyat sa ikalawang palapag na kwarto kung saan nakaupo si Christina sa kama at walang tigil na humahagulgol habang ang mga luha ng dugo ay umaagos sa kanyang mukha, na naging sanhi ng kanyang hitsura na nakakatakot na pulang-pula ang mga mata. Sa sandaling iyon, napansin nilang tinalian niya ang mga piraso ng tela na pinutol kanina sa isang lubod na isinabot niya sa ceiling light fixture sa loob ng kanilang silid. Woo! Woo woo woo! Umiiyak siya habang nakatayo sa ibabaw ng kanyang kama habang sinusubukang ipasok ang ulo sa silong. Malinaw na sinadya niyang magbigti. Darling! Namutla sa takot ang mukha ni Philip habang nagmamadaling pigilan ang asawang si Christina. Gayunpaman, napakalakas ni Christina sa sandaling iyon at pinalaya si Philip gamit ang isang paa. Pagkatapos ay naghang siya doon, sinipa ang kanyang mga binti ng ligaw. Kahit nakabitin siya, patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Nag-iba ang tono ng pag-iyak niya at mas nakakatakot. Tulong! Tulong! Ibaba mo ang asawa ko! Paos na sigaw ni Philip habang mabilis na ipinatawag ang mga bodyguard at katulong ng villa. Napakaraming pagsisikap ang kinailangan ng lahat para maibaba si Christina at igapos ito ng mga lubod upang hindi na niya muling mapahamak ang kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, anuman ang ginawa ni Master Soidho, patuloy na umiiyak si Christina. Paminsan-minsan ay nagpapakawala pa siya ng ilang matatalim na sigaw habang gumagawa ng sobrang nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Master Soidho, ano ang nangyayari? Sabi mo ayos lang ang asawa ko, nag-aalalang tanong ni Philip. Ako. Hindi ko alam, sagot ni Master Soidho sa isang gulat na boses habang mukhang nababalisa ang sarili. Bilasan mo at gumawa ng isang bagay. Hindi ba dapat ikaw ang pinakamahusay na master sa Edoland? Philip urged sa kanya impatiently. Hindi rin ako all-powerful. Sa kalagayan ni Mrs. McLaughlin. Hindi ko mahanap ang dahilan sa aking sarili, sabi ni Master Soidho na may hindi magandang ekspresyon sa kanyang mukha.
Bastos ka. Kapag may nangyari sa asawa ko, hindi ka na makakatuloy sa Edoland. Galit na sigaw ni Philip. Nang marinig ang banta na ito mula kay Philip, biglang kinilig si Master Soidho bago maalala ang isang tao na maaaring makatulong sa kanila. Mr. McLachlan. Baka may makatulong sa'yo. Sino? Sabihin mo dali. Pagmamadali ni Philip. Ang binata na nakilala ko noong araw. Pero hindi ko alam ang pangalan niya. Ay teka, nakilala mo na rin siya dati. Parang magkakilala na sila. Sa sandaling marinig ni Darwin ang pag-uusap na ito ng kanyang ama at ni Master Soidho tungkol sa pagtulong ni Ricardo sa kanila, mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Darwin. Ricardo ba ang sinasabi mo? Sinabi niya sa akin na may masamang mangyayari sa aking ina. Hinawakan ni Philip si Darwin sa kwelyo ng shirt niya, ano ba talaga ang nangyari? Bakit hindi mo sinabi sa amin ng mas maaga kung may nagbabala sa iyo? Naaawa si Darwin, hiningi niya ako ng $10 million. Akala ko sinusubukan niya akong lokohin. Sick it all. Kahit na $100 million imbes na $10 million lang ibibigay ko pa rin bilisan mo tawagan mo siya dito. Paos ang boses ni Philip sa pagmamadali habang sinisigawan ng anak. Habang pinagmamasdan ang paglala ng kalagayan ng asawa, tila lumakas ang lakas nito sa pagdagsa ng enerhiya. Ang lubod na nakatali sa kanya ay lumangit-ngit at umuungol sa ilalim ng kanyang pagpupumiglas, na parabang anumang oras ay maaaring maputol. Ilang saglit lang ang nakalipas, nagawa na nilang mapasuko siya. Ngunit kung muli siyang lumaya, sino ang makakapigil sa kanya? Kabanata 145 ang form ng pagpatay. Mahimbing na ang tulog ni Ricardo nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Sino ito? Mahinang tanong ni Ricardo, tinignan ang oras. Gabi na noon. Mr. Willis, kaya mo ba talagang iligtas ang nanay ko? Isang nag-aalalang boses ang narinig sa kabilang linya. Tugon ni Ricardo bago mabilis na napagtanto kung sino iyon. Darwin. Oo. Bulalas ni Darwin. Tama ang hula mo. My mom's in trouble, can you really save her? Sandaling nag-alinlangan si Darwin bago nagtanong sa seryosong tono. Nakuha niya kay Sam ang contact information ni Ricardo. Talagang matutulungan ko siya, ngunit tulad ng sinabi ko noon, aabot ng 30 milyon ang pag-hire sa akin muli, walang pakialam na sagot ni Ricardo. Okay. Kinagat ni Darwin ang kanyang mga ngipin at sumang-ayon. Kahit galit siya sa sobrang bayad ni Ricardo, inuna ang kaligtasan ng kanyang ina. Maaari niyang harapin ang pagbabayad sa ibang pagkakataon kung kinakailangan. Makalipas ang isang oras, binuhat ni Darwin si Ricardo at dinala sa mansyon ng pamilya McLachlan. Gaya ng inaasahan sa isang tao sa negosyo sa konstruksyon, ang pribadong villa ay sumasakop sa isang malawak na lugar na may katangi-tanging landscaping na may kasamang mga lawa, rock areas at swimming pool, lahat ng bagay na maaaring hilingin ng isa. Ito si Mr. Willis. Lumabas si Philip at medyo nagulat siya nang makita niya si Ricardo sa tabi ng kanyang anak. Tila nabigla siya sa katotohanang napakabata ni Ricardo. Ito ay isang kagyat na sitwasyon, Mr. Willis. Ang aking kadalubhasaan ay hindi magiging sapat. Mangyaring umakyat sa itaas at tingnan kung ano ang maaari mong gawin, sabi ni Master Soidho habang iniabot ang isang kamay, umaasang makita kung kakayanin ni Ricardo ang sitwasyon. Itinulak niya si Ricardo kay Philip, hindi dahil talagang hinahangaan niya si Ricardo, ngunit sa halip ay ilipat ang responsibilidad mula sa kung may nangyari kay Christina, hindi magiging madali sa kanya ang pamilyang McLachlan, mag-ama. Nakita ni Philip ang reaksyon ni Master Soidho at napagtanto niya na malamang na ang binata sa harap niya ay ang binanggit ng kanyang anak. Gayunpaman, sa loob ni Philip, hindi niya maiwasang magduda. Si Master Soidho ay may maraming taon ng karanasan at hindi niya malutas ang isyo, ngunit ang binatang ito sa kanyang 20s ay dapat na mapagkakatiwalaan. Sa pagkakataong iyon, tumango si Ricardo at naglakad patungo sa maliit na gusaling tinitirhan ni Philip at ng kanyang asawa. Gayunpaman, nang marating niya ang harapang pintuan ng maliit na gusali, saglit siyang nag-alinlangan. Habang tinitingnan niya ang kaayusan sa harap ng pinto, dumaan ang lamig sa kanyang mga mata.
May dalawang lawa sa harap ng gusali, na pinagdugtong ng dalawang tuloy-tuloy na batis, nakahawig ng dalawang masiglang anyong tubig. Sa gitna ng mga lawa, may mga artificial na pagbuo ng bato, at iba't ibang isda ang lumalangoy sa mga pool. Sa unang tingin, ito ay tila puno ng buhay, na may tubig at mga bundok, na lumilitaw na medyo mapalad. Ngunit nang makita ni Ricardo ang dalawang pond na ito at ang mga salamin na nakasabit sa pintuan ng gusali, nagbago ang kanyang ekspresyon. Mr. Willis, bilisan mo. Kritikal ang kalagayan ng nanay ko. Naiinip na udyok ni Darwin nang makitang nag-aalangan si Ricardo. Pagpasok nila sa loob, pinalibutan sila ng ilang bodyguard na may seryosong ekspresyon. Nakahiga si Christina sa kanyang kama habang nakatali ang kanyang mga kamay sa likod. Inikat niya ng gusto ang kanyang katawan habang humihikbi na parang, "Woo." Mukhang nakakatakot at nakakatakot. Biglang may kaluskos nang kumala si Christina sa kanyang mga lubad. "Gusto ko nang mamatay. Walang kabuluhan ng buhay." Sigaw ni Christina habang pilit na muling binibitin ang sarili. Sinubukan siyang pigilan ng ilang gwardya ngunit madaling napaalis sa lakas ni Christina. Mr. Willis, gumawa ng isang bagay dali. Nag-aalalang sigaw ni Philip. "Gusto mo ng $30 million, di ba? Ibibigay namin ito ng aking ama sa iyo. Alam mo ba ang ginagawa mo?" Galit na dagdag ni Darwin sa tabi niya, "Bilisan mo." Malamig na bumantong hininga si Ricardo bago tumalon sa pangalawang palapag na bintana patungo sa matibay na lupa sa ibaba. Pagkatapos ay lumundag siya patungo sa salamin na nakasabit sa ibabaw ng frame ng kanilang pinto at dinurog ito sa isang suntok. "Anong ginagawa mo?" "Ginagamit yan para itaboy ang masasamang espiritu." May kaina-hinalang sigaw ni Darwin mula sa itaas sa pamamagitan ng bukas na window pane. "Tapos na. Okay na si Madam." Maya-maya lang ay may sumigaw ng malakas. Si Christina na kanina lang nababaliw ay nahimatay matapos sirain ni Ricardo ang salamin na iyon sa itaas ng kanilang pintuan. Nagmamadaling lumapit si Philip upang tingnan kung humihinga pa ang kanyang asawa bago nagpakawala ng mahabang buntong hininga nang makitang nakatulog lang siya dahil sa pagod sa lahat ng stress na ito ngunit hindi pa siya patay. Ilang sandali pa, kinumpirma ng grupo na okay na talaga si Christina at pumasok na sila sa looban. "Mr. Willis, maraming salamat." Paulit-ulit siyang pinasalamatan ni Philip. "Hindi na kailangan magpasalamat. Hindi kita tinulungan ng libre, huwag mong kakalimutan ang $30 million na yan, walang pakialam na sabi ni Ricardo. "Don't worry about that. I won't go back on my word," sagot ni Philip na may mapait na ngiti. "Mr. Willis, anong nangyari sa nanay ko? Bakit siya gumaling pagkatapos basagin ang salamin na iyon?" Pansamantalang tanong ni Darwin. Maging si Master Soidho ay mukhang tuliro sa puntong ito at ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong. Ngumisi si Ricardo, "Sino ba ang nagsabi sa'yong pagbabasag ng salamin ay malulutas ang lahat?" Hindi pa tapos ang usapin. Habang nagsasalita, itinuro niya ang dalawang water pool sa harap ng pinto ng maliit na gusali. Puna ng dalawang pool na ito. Nang marinig ang kahilingang ito, natigilan si Philip. Bakit? Nagbayad siya ng mataas na presyo para sa pagkuha ng isang landscape designer partikular para sa dalawang pool na ito at nagkakahalaga ito ng halos $1,000,000. At ngayon gusto ni Ricardo na punan sila. "Mr. Willis, may mali ba sa dalawang water pool na ito? Ang tubig ay kumakatawan sa kayamanan at ang isda ay kumakatawan sa labis bawat taon. At saka, sa kanilang mga nagdudugtong na channel na patuloy na dumadaloy sa kanila tulad ng buhay na tubig. Ito ay malinaw na isang mapalad na bagay. Patawarin mo ako kamangmangan ngunit hindi ko alam kung ano ang mali sa mga lawa na ito." Curious na tanong ni Master Soidho. "Tingnan ninyong mabuti itong dalawang water pool kasama ang kanilang mga pinagdugtong na channel. Ano ang hitsura nito?" Malamig na tumawa si Ricardo habang tinanong niya ito. Lahat ng naruroon ay maingat na sinuri ang mga ito. Biglang nagbago ang mukha ni Master Soidho, umiiyak. Parang lalaking umiiyak. Humalaklak si Ricardo, "May natitira ka pang insight sa iyo. Kasama itong salamin sa harap namin."
Sa geomancy terms ito ay tinatawag na blood basin reflecting mirror na isang napakasamang geomancy killing formation. Nang matapos siyang magsalita, lahat ng naruroon ay matamang nakatingin sa kanya. Biglang napabulala si Master Soidho, blood basin reflecting mirror. Tama. Ito talaga ang blood basin reflecting mirror. Paanong hindi ko ito nakita noon? Inihayag niya ang isang pagpapahayag ng kahihiyan habang nakatingin kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay wala ng anumang paghamak sa halip ay napuno ng paghanga. Blood basin reflecting mirror. Namilog ang talukap ni Darwin habang si Philip naman ay parang kinikilabutan. Ang marinig pa lamang ang pangalan nito ay nakaramdam ng takot at naramdaman ang masamang enerhiya nito na lumalabas palabas mula sa loob nito. Talagang, ito ang blood basin reflecting mirror. Aaminin ko, ang taong nagtayo ng geomancy killing formation na ito ay tunay na napakatalino. Kahit na karamihan sa mga geomancy masters ay hindi ito makikita. Salamat sa matalas na paningin ni Mr. Willis. Nakikita niya ang lahat. Namangha si Master Soidho. Kabanata 146 kung masisira ko, kaya ko i-set up. Naunawaan na ngayon ni Master Soidho ang nangyayari at ipinaliwanag niya sa pamilyang McLaughlin, parang ang ilang pagkain ay hindi nakakapinsala sa kanilang sarili, ngunit kapag kinakain ng magkasama, maaaring maging lason. Ang pool, isda, at salamin ay pawang mga maswerteng bagay na maaari pang itakwil ang masasamang espiritu. Ngunit pagkatapos na ayusin sa isang tiyak na paraan, ang mga mapalad na bagay na ito ay naging isang geomancy killing formation. Ang isang taong may mahusay na kasanayan at matinding mali siya ay dapat na gumawa nito. Kung hindi dahil nakita ni Mr. Willis ang lahat ng ito, hindi na muling magkakaroon ng kapayapaan ang iyong pamilya. Sa totoo lang, kahit na ang iyong pamilya ay masira o mapahamak ng lubusan, hindi ako nagmamalaki. Nabahala ang mag-ama McLaughlin nang marinig ito. Baka Hardenero iyon. Panay ang pagbabago ng mukha ni Philip dahil hindi niya maintindihan kung bakit may gustong manakit sa kanyang pamilya. Napagpasyahan niya noon na kailangan niyang hanapin ang Hardenero at makarating sa ilalim ng lahat. Ngunit sa sandaling ito, tumingin si Darwin kay Ricardo na may hinala sa kanyang mga mata. Hindi nakikita ni Master Soidho ang geomancy killing formation na ito ngunit napansin mo lang ito. Sabihin mo sa akin na hindi ka nakipagsabuatan sa Hardenero na iyon para lang maskam mo ang pamilya ko ng 30 milyong dolyar. Ang pag-iisip na kailangang bayaran si Ricardo ng 30 milyong dolyar ay labis na ikinalungkot ni Darwin. Hindi ibig sabihin na nabasag mo ang isang maliit na salamin ay 30 milyon ang utang namin sa iyo. Nagdilim ang tingin niya kay Ricardo. Ano? Sinusubukan mong hindi magbayad? Nanlamig din ang mga mata ni Ricardo. Hindi niya akalain na matapos silang tulungang makaiwas sa kapahamakan ay mabibintangan pa siya ng ganito. 30 milyon ang napagkasunduan noon pa. Ngayon gusto nilang lumabas. Nakaligtas ako ng mga buhay noon. Kaya ko rin silang kunin. Nababasag ko ang mga porma sayon ng kasing dali ng paglikha sa kanila. Ang kanyang boses ay puno ng pamatay na hangarin habang dahan-dahan niyang binibigkas ang bawat salita. Kung hindi ka magbabayad, ang buong pamilya mo ang magdurusa. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, isang aura ng takot ang bumungad sa kanya, dahilan para mamatla ang mukha ni Darwin habang si Philip at Master Soidho ay nanginginig sa takot. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sa susunod na sandali, si Philip ay bumalik sa realidad at pinagalitan ang kanyang anak pagkatapos, naglagay siya ng isang magiliw na mukha at mabilis na sinabi kay Ricardo, Mr. Willis, huwag mo naman pansinin ang ugali ng anak ko. Nailigtas mo ang aming pamilya, at hindi sapat ang 30 milyon. Kaya, magdadagdag ako ng isa pang 20 milyon para sa iyo. Hindi na kailangan, 30 milyon ang napagkasunduan, sagot ni Ricardo na may tahimik na ekspresyon, na ikinakaway ang kanyang kamay. Hindi. Ito ay tanda ng aking sinseridad. Dapat mong tanggapin. Mariing sabi ni Philip. Hindi siya nagdududa na nakipagsabuatan si Ricardo sa Hardenero at naunawaan niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng geomancy master tulad ni Ricardo para sa kinabukasan ng pamilya McLaughlin.
Kung ang geomantic healing formation na ito ay ginawa nga ng hardinero, maaaring kailanganin nila ang tulong ni Ricardo kapag nahanap na nila ang salarin. Nang makitang mapilit si Philip, hindi na tumanggi si Ricardo. Pagdating ni Ricardo, si Darwin na ang sumando sa kanya, may pabor silang hihilingin sa kanya. Ngunit nang umalis si Ricardo sa pamilya McLaughlin, umalis si Master Soidho kasama niya at pinasakay si Ricardo pabalik sa Emerald Green Estates. Dad, are you crazy? Bakit mo siya binigyan ng extra 20 million? Reklamo ni Darwin pagkaalis ni Ricardo. Manahimik ka. Pera lang yan. Binigay natin sa kanya. Mas mabuti na kaysa hindi marunong mamatay, matigas na sagot ni Philip. Si Darwin ay nagsuot ng hindi nasisiyahang ekspresyon, at ang kanyang tingin ay nagdilim. Willis, 50 million. Ang lakas ng loob mong hilingin. Tingnan natin kung gaano kakaya. Damn it. You need to have the luck to ask for the money, but you need to have the luck to spend it. Lumipas ang ilang araw sa isang kisap mata. Sa araw na ito, dumating si Ricardo, kasama si Mason, sa auction ng pamilya Graham. Ang kanlurang labas ng Edolan, isang pribadong estate na sumasaklaw sa daan-daang ektarya, ay ang lokasyon ng pamilya Graham at ang lugar para sa auction. Karaniwan, tinatalikuran nila ang lahat ng mga bisita, nagbubukas lamang sa panahon ng auction. Pagsapit ng 8 a.m., napuno na ang estate ng iba't ibang luxury cars. Ipinarada ni Ricardo at Mason ang kanilang sasakyan sa labas, sumailalim sa mga security check sa pasukan, at pagkatapos ay naglakad papasok. Mason, may problema ka ba kanina? Biglang tanong ni Ricardo habang naglalakad, napansin niyang mukhang problemado si Mason na nakakunot ang noo. Ha! Saglit na nag-alinlangan si Mason, saka umiling. Wala lang. May problema lang sa ilang lugar, pero kakayanin ko ang sarili ko. Kung may mangyari, remember to tell me. Baka makatulong ako. Paalala ni Ricardo sa kanya. Alam ko, kung talagang may gulo, talagang hahanapin kita. Haha. Tawa ni Mason. Ang hindi niya sinabi kay Ricardo ay noong mga nakaraang araw, ang mga eksperto na ipinadala ng pamilya Lo ay umalis na lahat sa kontrol ni Mason. Kinuha pa ng ilan ang teritoryo ni Mason at pinalayas ang kanyang mga tapat na tagasunod, sinasaktan pa sila. Sa loob lamang ng ilang araw na ito, nagkaroon ng ilang panloob na labanan sa loob ng organisasyon ni Mason. Pero pakiramdam niya ay kakayanin pa niya ito at ayaw muna niyang abalahin si Ricardo sa ngayon. Maya-maya lang, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Willis. And Mr. Lo. What a coincidence. Nang tumingin sila sa tunog ng boses, nakita nila ang isang lalaki na may gintong salamin na nakasuot sa isang babae na sumailalim sa plastic surgery habang sila ay dumaan parehong nakatingin sa kanila na may mapang-asar na pagngisi sa kanilang mga mukha. Lalo na nang bumagsak ang mga mata nila kay Ricardo, kapal ng mali siya. Si Caden ang kanang kamay ni isa. Little Gigolo, nginisyon siya ni Caden. Nandito ka rin ba para sa auction na ito? Para matulungan si Mr. Lo na makakuha ng isang bagay. Haha. Hindi lang kailangan mong pasayahin ang iyong lady boss kundi magtrabaho ka rin bilang alapers ng iyong bayaw. Hindi siya naniniwala na may sapat na pera si Ricardo para lumahok sa auction na ito. Akala niya sinasamahan lang niya si Mason. Sabay tawa ng babaeng katabi niya at tumingin din kay Ricardo ng mapanlate na mga mata. Hindi inaasahan ni Ricardo na makakatagpo rin ang astig na ito at walang ekspresyon na sinabi, talagang nagkataon lang. Bakit hindi ka pinigilan ng amo mo para hindi ka na makagat ng mga tao? Nagbabantang tumawa si Caden, Little Gigolo, tingnan natin kung gaano katagal ka makakalukso bago tayo makahabol. Sure thing, sarkastikong sagot ni Ricardo habang namumungay ang mga mata. Ngumuso si Caden at naglakad patungo sa direksyon ng venue ng auction. Samantala, si Mason, na sinamahan ni Ricardo, pagkatapos ng ilang mga katanungan, ay dumating sa isang maliit na gusali sa loob ng estate ng pamilya Graham. Sa auction na ito, hindi lang makakasali ang mga bisita sa pagbid kundi makakapagbenta rin ng mga item sa pamamagitan ng pamilya Graham. Siyempre, ang mga bagay na ibinebenta ay kailangang magkaroon ng tiyak na halaga o sapat na bihira.
Bilang isang tagapamagitan, ang pamilya Graham ay kukuha ng 20% na komisyon mula sa huling presyo ng pagbebenta. Pansamantalang binansagan ng maliit na gusali bilang isang appraisal office. May ipapakonsign ako for auction. Is this where I get it appraised? Magalang na tanong ni Ricardo sa isang medyo may edad na nakaupo doon. Oo. Ngunit ito ay dapat na isang bagay na mabuti o bihira na may kaakit-akit. Tumango ang medyo may edad na lalaki. Nagpakatoto si Ricardo at may inilabas na dilaw na papel na anteng-anteng mula sa kanyang bulsa, hinampas ito sa mesa. Sa ibabaw ng papel na anteng-anteng ay isang gintong karakter na, anteng-anteng, na naglalabas ng isang espesyal na aura. Ito naman. Nagulat ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Kabanata 147 Teeth para kay Tat. After tearing the suppressing talisman, it can release an attack powerful enough to kill a transmutation force expert in seconds. Ipinaliwanag ni Ricardo ang pag-andar at paggamit ng talisman na ginawa niya mismo gamit ang paraan ng pagguhit ng Dragon Gaze Heavenward technique. Tinatakan niya ang enerhiya ng dragon sa loob ng anteng-anteng, na maaaring magpakawala ng pag-atake gamit ang 80% ng kanyang buong lakas. Pagkatapos makinig, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mukhang nag-aalinlangan at sinabing, hindi ako makapagpapasya dito. Kailangan natin ng isang tao upang tasahin ito. Ilang sandali pa, bumalik siya na may dalang anteng-anteng at bamantong hininga. Sir, hindi matukoy ng ating mga tao ang anteng-anteng na ito. Gayunpaman, makumpirma namin na mayroong pagbabago-bago ng enerhiya dito kaya papayagan ka naming i-auction ito. Ano ang iyong panimulang presyo? Tanong ng medyo may edad na lalaki. Magsimula tayo sa 5 milyon, nag-isip sandali si Ricardo bago sumagot. 5 milyon. Mataas yan, may pag-aalinlangan na sabi ng medyo may edad na. May problema ba? Kung gumagana ang anteng-anteng na ito gaya ng inilarawan ko, hindi ba't ganoon kalaki ang halaga? Napataas ang kilay ni Ricardo. Well, no problem then. Nagulat lang ako, chuckled the middle-aged man self-deprecatingly. Kung ang anteng-anteng na ito ay talagang makakapatay ng isang dalubhasa sa transmutation force sa ilang segundo tulad ng inaangkin ni Ricardo, kung gayon hindi lamang 5 milyon ang makatwiran ngunit kahit na 50 milyon ay sulit na bayaran para dito. Ang auction ay nagsimula kaagad sa 9:00 sa isang engranding bulwagan na pinalamutian ng elegante at marangyang may pansamantalang upuan na nakaayos sa ibaba ng isang platform ng auction. Isang projection device ang naset up sa entablado upang ang bawat item na ibinebenta ay ipapakita sa malalaking screen para makita ng mga bisitang nakaupo sa malayo. Umupo sina Ricardo at Mason ayon sa kanilang mga nakatalagang numero nang biglang nakita ni Ricardo si Summer na naglalakad papunta sa bulwagan na mukhang napakaganda gaya ng dati. Marahil ay naramdaman niya ang kanyang titig ng likas o nagkataon, lumingon siya sa kanya na may mapaglarong ngiti sa kanyang matamis na mukha. Bahagyang nakakunot ang noo ni Ricardo na nag-iisip kung gaano talaga kaliit ang mundo nila minsan. Nagpakita rin dito ang babaeng bihasa sa underhanded tactics at muntik nang mapatay si Liam, pati ang pagiging makapangyarihan. Susunod, opisyal na nagsimula ang auction. Ang unang item para sa auction ay isang hanay ng mga sinaunang martial arts na ginamit upang buhayin ang kapaligiran sa site. Ayon sa panimula ng auctioneer, ito ay isang set ng martial arts na tunay na nagpapahintulot sa mga mandirigma na linangin ang panloob na lakas. Ang panimulang presyo ay 8 milyong dolyar. Sa huli, naibenta ito sa napakalaking 15 milyong dolyar, na binili ng may-ari ng martial arts gym. Dahil dito, palihim na napaklik si Ricardo sa kanyang dila sa pagkamangha at naisip na walang murang bilihin sa auction na ito. Huwag kang mag-alala bayaw. Naghanda ako ng 20 milyon ngayon. Siguradong mapapasa iyo ang espiritual na batong iyon, panatag na sabi ni Mason nang makita ang ekspresyon ni Ricardo. No need. I have money now myself. It's just that one set of martial arts costing over 10 million is really frightening. Napailing si Ricardo at napasigaw sa gulat. Ito ay isang sinaunang martial art na maaaring linangin ang panloob na lakas, hindi lang magarbong mga galaw na walang sangkap.
Ang presyong ito ay talagang normal. Seryosong sabi ni Mason. Nang marinig ito, naisip ni Ricardo sa kanyang sarili, kung aalisin niya ang alinman sa kanyang mga diskarte sa paglilinang sa kanyang isipan ng basta-basta, ito ay nagkakahalaga din ng milyon-milyon. Huling beses na ibinigay niya kay Riva ang Fierce Phoenix Heart Sutra. Hindi ba mahigit 10 milyon din ang halaga nito? Kailan siya dapat humingi ng pera sa batang babae na iyon? Ang mga susunod na item para sa auction ay medyo karaniwan at hindi rin nagdulot ng labis na kaguluhan o interes mula kay Ricardo. Ang susunod na kayamanan ay isang espesyal na jade. Ang mga ugat ng jade na ito ay nagmula sa isang sinaunang pamilya ng mandirigma na nakatago sa malayo sa lipunan na nagbabantay sa kanilang lupain sa loob ng maraming henerasyon. Ang sigla nito ay umuunlad sa pamamagitan ng pagsipsip ng natural na enerhiya taon-taon hanggang sa ito ay mabuo sa gayong espesyal na jade. Pagkatapos magkaroon ng sapat na kapangyarihan bilang mga mandirigma, maaari nilang makuha ang espiritual na enerhiya nito upang tulungan ang kanilang paglilinang o kahit na tulungan silang magtagumpay. Ang Spirit Jade na ito ay nagsisimula sa 22 milyon. Ang bawat bid ay hindi dapat mas mababa sa 500,000 bawat oras. Magsisimula na ang bidding. Sa sandaling malaglag ang mga salita sa mga labi ng auctioneer, itinaas nila ang pulang telang nakatikip dito, na nagpapakita ng kasing laki ng palad ng malakristal at berdeng asul na batong pang-alahas na kumikinang na may makulay na liwanag na parang mga balahibo sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga mata ni Ricardo ay nagliwanag sa pananabik nang makita ito dahil naramdaman niya ang masaganang espiritual na enerhiya na nasa loob eksakto kung ano ang hinahanap niya ang Heavenly Spirit Jade. Gayunpaman, hindi nagmadali si Ricardo na gumawa ng alok ngunit nagpa siya sa halip na maghintay at tingnan kung paano nangyari ang mga bagay. Nang matapos ang auctioneer na ipakilala ang item, nagkaroon ng commotion sa silid, na sinundan ng isang awkward na katahimikan. 22 milyon para sa isang piraso ng jade. Kahit na ito ay Imperial Green Glass Seed, hindi ito katumbas ng halaga. Anong uri ng espiritual na jade ang nakakatulong sa mga pambihirang tagumpay? Mga tanga lang ang bibili nito. Maraming tao ang nag-uusap at tinatanggihan ang espiritual na jade. Kahit na may mga martial artist na naruroon sa eksena, ang kanilang lakas ay hindi sapat upang sumipsip ng espiritual na enerhiya mula sa loob ng jade. Sa makatuwid, hindi sila masyadong interesado. Nawalan ng imik si Ricardo at naisip niya na baka siya ang tanga. Well, since no one wants it, give me your starting price. I'll take a look at it. Walang pakialam na sabi ni Ricardo habang tinataas ang bidding sign. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, isang tinig na puno ng mapaglarong pangungutya ang umalangaw-ngaw, 23 milyon. Ang bidder ay walang iba kundi si Summer. Napatingin siya sa direksyon ni Ricardo na may ngiti sa labi. Gusto ko rin mag-aral. Kumunat ang noo ni Ricardo na nakaramdam ng inis. Nanatili siyang cool habang patuloy niyang tinataas ang kanyang bid, 25 milyon. 30 milyon. Hindi rin umatras si Summer. Si Ricardo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay sumigaw, 32 milyon. 35 milyon. 38. 40 milyong dolyar. Hindi na hinintay ni Summer na matapos si Ricardo bago isigaw ang kanyang bid ng may kumpiyansa. Hinahamon siya ng babaeng ito. Nagkagulo ang silid habang ang lahat ay nakatingin kay Summer at Ricardo na hindi makapaniwala. Walang sino man ang makapaghula na ang isang maliit na piraso ng jade ay kukuha ng napakamahal na presyo. Sa puntong ito, namutla si Ricardo sa pagkakaalam na nasa ilalim ng balat niya si Summer. Magkano ang pera mo? May natitira pa akong 20 milyon. Kung talagang gusto mo itong piraso ng espiritual na jade, let's go all in against her, bulong ni Mason sa nakakunot na mga ngipin sa tabi niya. Kalimutan mo na to. Pagkatapos ng ilang beses na pagbabago ng ekspresyon, umiling si Ricardo sa wakas. Ang presyo ay umabot na sa 40 milyong dolyar. Ang iniisip lang niya ay parang may panginginig sa atay. Bagamat siya mismo ang may hawak na 50 milyong dolyar,
Ayaw ni Ricardo na ipagsapalaran ang pagbabalik ng mga dekada dahil sa isang piraso ng bato. Kahit na hindi niya makuha ang Heavenly Spirit Jade, makakahanap pa rin si Ricardo ng iba pang mga kayamanan na mayaman sa espiritual. 40 milyon minsan. 40 milyon 2 beses. 40 milyon 3 times. Sold. Congratulations sa magandang ginang sa number 85 for winning this spiritual jade. Excited na bulalas ng auctioneer. Samantala, nginisya ni Caden, mukhang masyadong walang muwang si Willis. Medyo marami na siyang naging kalaban. Kahit na bumili ng isang piraso ng bato ay may mga taong sumasalungat sa kanya. Oo, Caden. Lahat ng tao gustong makatapak ng ganyan. Hahaha. Humajijek ang influencer sa tabi niya. Nagpatuloy ang auction. Dapat sabihin na ang auction ng pamilyang Graham na ito ay may maraming mga item na hindi magagamit kahit na may pera mula sa mga mapagkukunan sa labas, mga diskarte sa martial arts, elixir at mga espesyal na armas. Dahil hindi niya napanalunan ang Heavenly Spirit Jade, naramdaman ni Ricardo na walang interes sa mga item na ito hanggang sa ang sarili niyang suppressing talisman, na ipinagkatiwala niya mismo sa auction house, ay dinala sa entablado. Noon siya ay muling sumigla. Kabanata 148, isa pang paglabas. Ang susunod na item para sa auction ay medyo espesyal. Ito ay isang simbolo ng selyo na ipinagkatiwala sa amin ng isang kliyente. Ayon sa kliyente, kung sisirain mo itong suppressing talisman, maaari itong magpakawala ng isang pag-atake na sapat na malakas para patayin kahit ang pinakamalakas na eksperto sa Transmutation Force sa isang iglap. Bilang mga miyembro ng pamilya Graham, hindi namin ma-verify ang pagiging tunay ng ang simbolong selyo na ito, ngunit maaari naming kumpirmahin na naglalaman ito ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Nasa iyo kung gusto mong mag-bid dito o hindi. Ang panimulang presyo ay $5 milyong at ang bawat bid ay dapat na hindi bababa sa $100,000 na mas mataas. Hayaang magsimula ang pagbid. Matapos ipakilala ang item, natuklasan ng auctioneer ang isang transparent glass case na nagpapakita ng suppressing talisman ni Ricardo. Ang karakter na talisman sa ibabaw nito ay naglabas ng isang espesyal na aura na maaaring makaakit ng sinuman. Ano ba itong bagay na ito? Totoo ba ito? Makakapatay ba talaga ito ng mga eksperto sa Transmutation Force? Ito ay tiyak na isang uri ng biro. Paano matatalo ng pagpunit ng isang pirasong papel ang isang taong kasing lakas ng isang dalubhasa sa late stage na Transmutation Force? Ang mga tao ay bumulong-bulong ng may pag-aalinlangan tungkol sa simbolong selyo na ito. Pagkatapos ng lahat, kasunod ng kanilang nakaraang pagkabigo sa bato, walang sinuman ang tila interesado sa pagbid para sa anumang bagay sa una. Mag-aalok ako ng 8 milyon. Itinaas ni Ricardo ang kanyang paddle at gumawa ng sariling bid nang makita niyang walang ibang interesadong bumili. Ibinaling ng lahat ang kanilang atensyon sa kanya matapos marinig ang kanyang alok. Hindi nila inaasahan na may bibili talaga ng ganoong bagay. 9 milyon. Sumunod naman kaagad si Summer matapos ibigay ni Ricardo ang kanyang alok. Ang babaeng ito ay may hindi kilalang pinanggalingan at tila siya ay may walang limitasyong pera. Nakikipagkumpetensya siya ngayon laban kay Ricardo ng direkta. Ms. Willis, nag-e-enjoy ka ba? Tumikim si Ricardo sa loob ngunit baka sa mukha nito ang galit at pagkadismaya. It sure is fun, malamig na sagot ni Summer. 10 milyon. Nagngangalit si Ricardo at galit na sumigaw. 11 milyon. Hindi nag-alinlangan si Summer. Sinalubong siya ni Ricardo ng galit na tingin bago nagpatuloy, 15 milyon. All in ako dito. Halatang nagagalit siya sa kung paano siya patuloy na inaapi ni Summer sa tuwing sinusubukan niyang itaas pa ang presyo nito. Umupo si Mason sa tabi niya habang pinapanood ang lahat ng nangyayari ng may katuwaan. Hindi niya maiwasang mapangiti sa pagiging palihim ng kanyang bayaw kung minsan. 18 milyon. Halika, dalhin ito. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Ngayon, ipapaliwanag ko na gusto ko lahat ng gusto mong bilhin. Ngumisi si Summer at buong kumpiyansa siyang nagsalita. 20 milyon.
Hingal na hingal si Ricardo at nagngalit ang mga ngipin. 21 milyon. Ang tag-araw ay hindi natitinag. Makalipas ang kalahating minuto, nang umabot sa 30 milyon ang presyo sa pagitan nilang dalawa, kumislap ang mga mata ni Ricardo at napaupo siyang muli na may ayaw na ekspresyon. Parang napaatras siya sa wakas. Hey, yun lang ba? Wala kang silbi. Nakita ni Summer na umupo si Ricardo at nginisyan siya. 30 milyon once. 30 milyon twice. 30 milyon. Nagsimula ng magbilang ang auctioneer. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang boses ang umalangaw, I bid 32 milyon. Pagtingin sa pinanggalingan ng tunog, nagulat si Caden sa pagkakataong ito. Maangas niyang itinaas ang suot na salamin na may gintong rimmed habang itinaas niya sa ere ang kanyang bidding card. Natigilan sandali si Summer. Hindi niya inaasahan na may iba pang makakalaban sa kanya. Ngunit sa sumunod na segundo ay nag-alinlangan siya bago tuluyang sumuko sa pagbid. Kahit na ang anteng-anteng na ito ay talagang kayang pumatay ng mga eksperto sa transmutation force kaagad tulad ng sinabi ng auctioneer kanina sa entablado. Hindi ito magiging makabuluhan sa kanya dahil mayroon na siyang sapat na lakas sa kanyang sarili. Ang kanyang mga naunang bid ay sinadya lamang na magalit kay Ricardo. Nang makita ang bid ni Caden ay nagulat maging si Ricardo mismo na pagkatapos ay nagsuot ng isang nakakalokong ngiti pagkatapos na napagtanto na gusto rin ni Caden na bilhin ito mula sa kanya na mabuti ngunit kung binayaran lamang nila ito ng sapat na pera. 35 milyon. Kaagad pagkatapos umupo pabalik kanina. Muling tumayo si Ricardo na sumisigaw ng isa pang mas mataas na price tag kaysa dati. Ga! Inakala ni Caden na ang tagumpay ay abot kamay na ngunit ang pagkakita kay Ricardo na tumalon muli sa pagkilos ay nagpaiwan sa kanya na tulala. 36 milyon. At sa sandaling muling nagpakita si Ricardo, nagsimula na ring magbid si Summer. Ilang beses na kumurap ang mga mata ni Caden bago ay dial ang numero ni isa. Mr. Austin, sabi niya habang nasa auction house pa rin ng pamilya Graham. May anteng-anteng dito na maaaring pumatay sa mga eksperto sa late stage ng transmutation force. Oo, patuloy ni Caden, gusto ko sanang bumili. Sa kabilang dulo ng telepono, ang malalim at madilim na boses ni isa ay tumunog. Makakapatay ba talaga ito ng isang advanced level expert ng transmutation force? Totoo ba iyon? Napaisip si Caden bago sinabing, it should be true. Ricardo and another woman are bidding like crazy. Umabot na sa 36 na milyon ang presyo. Master na si Ricardo. Hindi ba niya pinatay si Black King Kong, isang Dark Force expert sa Low family last time? Pagsusuri ni Caden para kay isa. Ang insidente kung saan pinatay ni Ricardo si Bloody Butcher sa Tiger Roar Manor ay hinarang ni Edward. Sa wholesale medicinal herb base ng Albies Pharmaceuticals, nang mapatay si Sagi Fagino, lahat ng naruroon ay nanatiling tikom ang kanilang mga bibig at hindi nang ahas na maglabas ng anumang impormasyon. Kaya lang alam ni Caden na pinatay ni Ricardo si Black King Kong, isang eksperto sa Dark Force sa Low Family Mansion noong nakaraan. Lihim niyang tinansya na si Ricardo ay dapat na isang early stage na Transmutation Force expert. Mabuti. Bibigyan kita ng isa pang 50 milyong dolyar na pondo. Ano man ang mangyari, kunin mo sa akin itong anteng-anteng. Hindi nito kailangang pumatay ng isang advanced level na eksperto sa transmutation force. Kailangan lang nitong ibagsak si Willis. Makuha mo para sa akin at gamitin ito para patayin siya. Nanginginig ang tono ni isa. Naiintindihan ko. Mr. Austin, you can rest assured. Pagkababa ng telepono, bakas sa mukha ni Caden ang pagkasabik. Sa sandaling ito, parang muling nagre-replay sa nangyari kanina sa entablado ilang beses na tumawag sina Ricardo at Summer muling tumaas ang presyo ng suppressing talisman sa $39 million. Iba't iba ang ekspresyon ng bawat isa sa eksena habang pinagmamasdan ang dramang ito ng may sarap. Sa puntong ito, malamig na sumangot si Ricardo nang hindi sinasadya bago tumahimik. Huminga ng malalim si Caden nang makita ang sitwasyong ito dahil alam niyang dumating na ang pagkakataon niya dahil masasabi niyang hindi nakikisama ang magandang dalagang numero 85 kay Ricardo.
Hanggat umatras si Ricardo mula sa kompetisyon laban sa kanya pagkatapos na ipaglaban ang kanyang sarili, wala nang matitira sa pakikipagkompetensya laban sa kanya. 39 na milyon. Malakas na sigaw ni Caden dahil pakiramdam niya ay hindi pa rin siya kalabanan ni Summer kaya nagdagdag lang siya ng 2 million more than her bid. Tiyak na pagkatapos ng kanyang bid, si Summer ay hindi rin gaanong nag-react. Pagkaraan ng ilang oras na paghinto, bumalik ang auctioneer ngunit sa sandaling iyon, isang nanginginig na boses na puno ng salungatan ang tumunog muli. 4. 40 million. I bid 40 million. Napakunot noo ang mukha ni Caden habang nakatingin sa direksyon ni Ricardo, nakaramdam ng pananabik na sakalin siya. What the hell? You damn gigolo, hindi ka ba natakot kanina? Bakit ka na naman sumusulpot? Kabanata 149 malapit nang sumabog sa galit. Habang pinapanood si Ricardo na nag-iipon ng lakas ng loob na gawin ang kanyang bid, hindi mapigilan ni Mason na mapangiwi. Walang ibang nakakaalam, alam na alam ni Mason na itong suppressing talisman ay ibinebenta mismo ni Ricardo. Ito ay isang kabuuang scam at ang bayaw ni Mason ay naglalaro ng apoy. Plano niyang lokohin si Summer o si Caden. 42 milyon. Muling tumawag si Summer nang makitang gumalaw si Ricardo. 43 million. Ms. Willis, huwag kang katawa-tawa. Kinagat ni Ricardo ang kanyang ngipin sa frustration. 44 na milyon. Wala kang pondo para sa ganoong uri ng tag ng presyo, kaya isara mo ito, nginisya ni Summer. Fine then, you win. Namumula si Ricardo sa galit at pagkabigo sa boses. Pakiramdam ni Caden ay para siyang nasa isang emosyonal na roller coaster habang pinagmamasdan niya si Ricardo na nakaupong natatalo habang pinagmamasdan din si Summer. Ito ba talaga ang katapusan nito? Posible bang mayroon pa? 45 milyon. Si Caden, na may pilit ng ngiti, ay muling nagsalita. Nag-aalala siya na kahit ang 50 milyong dolyar na ibinigay ni isa sa kanya ay maaaring hindi sapat. Kung babalik si Ricardo, kailangan niyang humingi ulit ng approval kay isa. Bro-in-law, itutuloy pa ba natin? Sa sandaling ito, si Mason, na nasa gilid, ay sabik na nagtanong. Sa panunood ni Ricardo sa pagkuha ng kanilang comeuppance, hindi niya maiwasang matuwa. Tama na yan. Huwag mong sayangin ang sarili kong pera. Tumawa si Ricardo at umiling, pakiramdam na oras na para huminto. Sa sandaling ito, tuwang-tuwang sumigaw ang auctioneer sa entablado, 45 million once. Twice. 3 times. Congratulations to the gentleman in number 22 for winning this suppressing talisman. Phew. This darn thing finally stopped. Nakahinga ng maluwag si Caden. Nagkagulo ngayon ang eksena. Walang sino man ang maaaring umasa na ang hindi gaanong itinuturing na anteng-anteng na ito ay kukuha ng napakalaking presyo. Ito ay may panimulang presyo na 5 milyon lamang, at ito ay naging 45 milyon. Ito ay halos 10 beses sa batayang presyo. Sino ang nag-consign nito para sa auction? Siguradong kumikita sila. Ang numero 22 ba ay isang malaking panunuyo? Gumastos ng 45 milyon sa bagay na ito. Sinong nakakaalam kung authentic? Ang mga tao ay hag-ong sa mga talakayan. Ang kagandahang iyon, na nakatingin kay Caden sa sandaling ito, ay tila may kakaibang ilusyon na lumaki ang kanyang ulo. Ang isang grupo ng mga idiot ay walang alam. Ito ay isang kayamanan na maaaring pumatay sa mga eksperto sa huling yugto ng Transmutation Force. Wala pang 50 milyon ang halaga nito, ito ay simpleng halaga para sa pera. Nakikinig sa mga talakayan sa paligid niya, namula si Caden at nagmura. Oo, tama. Ang bait mo kasi, Caden. Walang ganang tumanggo ang dilag at hindi sinsero na pinuri. Sampal. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita ay sinampal siya ni Caden sa mukha. Are you asking trying to insult me? Alas 11 ng umaga, natapos ang morning session ng auction. Makalipas ang 20 minuto, lumabas si Ricardo sa settlement office na may ngiti sa labi. As fate would have it, nakita niyang nakayakap si Caden sa dilag kasama ang ilang bodyguard sa gilid niya na lumabas mula sa kabilang kwarto.
Ang mga consignment at bidding settlement office ay hindi magkasama. Sa oras na ito, nasa kamay na ni Kayden ang suppressing talisman. Nang makaharap si Ricardo dito ay napangisi si Kayden, "Willis, anong ginagawa mo dito?" Tinuya din ng dilag si Ricardo, "Tama. Parang wala kang nakuha." "Haha, Kayden Ricardo. Dapat siyang magpasalamat na wala siyang napanalunan. Inaasahan ko na ang taong ito ay walang kahit anong pera. Pumunta lamang siya dito upang manggulo. Kung siya ay talagang nanalo ngunit hindi niya ito mabayaran. Ang pamilyang Graham sisirain siya at ipapakain sa mga aso." Napahagalpak ng tawa si Kayden sa sinabi nito. Sa sandaling ito ay hindi napigilan ni Mason na matawa nang makita kung gaano kasaya si Kayden, "Damn dude. You're killing me." Nang marinig ang mga salitang ito ay nagdilim agad ang ekspresyon ni Kayden, "Mr. Lowe, please watch your manners." Pero mas tumawa lang ng malakas si Mason, walang tigil sa pagsasalita ang lalaking ito at sinabi pa sa iba ang tungkol sa ugali nila. Maya-maya ay hinabol sila ng isang empleyado ng Graham family mula sa loob ng isa sa mga kwartong kalalabas lang nila. "Mr. Willis, please wait." Sabi ng empleyado ng Graham family na nakahabol sa kanila bago iniabot ang isang golden card na may tatak na malaking karakter na, "Graham." "Mr. Willis," magalang na sabi ng empleyado ng Graham family sabay lahad ng kamay kay Ricardo. "Ito ang aming golden VIP card para sa aming mga auction sa Graham Family Auction House. Kapag nakikilahok sa mga susunod na auction na hino-host namin, 3% ang ibabawas sa iyong mga bayarin sa panahon ng mga settlement sa pagbid. Ito ay isang paggamot na ang mga bisita lamang na nakabili ng kabuuang 40 milyon sa auction ng pamilya ng Graham ang matatanggap," magalang na sabi ng tagapangasiwa. Ang pamilya Graham ay nag-organisa ng mga auction, ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa paggastos ng pera. Ang mga bisitang makapagbibigay ng kayamanan ay pakikitunguhan din ng maayos. Ito ay isang relasyon na kapwa kapaki-pakinabang. "Okay, salamat." Ngumiti si Ricardo at tinanggap ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sumigaw ng malakas si Kayden, "Ano ito? Bakit mayroon din siyang card na ito? Wala namang binili itong lalaking ito, kailan siya gumastos ng 40 milyon? Ngayon lang niya na-settle ang kanyang account, nakatanggap din siya ng ganoong golden VIP card. Ngunit ang kanya ay binili ng totoong pera. Bakit nakakuha rin ang lalaking ito na walang binili?" "Sir, please don't excited. Sabi ko para sa mga guest na umabot ng 40 milyon ang total purchases. Kahit wala mismong binili si Mr. Willis, nakabenta siya ng 45 million worth of items kaya syempre qualify siya sa card." Nakakunot-noo ang paliwanag ng Graham family steward kay Kayden matapos mag-ulat sa kanyang pagsabog. Sold 45 million. Natarante si Kayden nang marinig ang numerong ito. Parang pamilyar ito sa kanya kahit papaano. "Oo. Ang suppressing talisman na iyon ay ipinakonsign ko para sa auction." "Paano ba yan? Nagulat o hindi nagulat?" Pilyong ngumisi si Ricardo at tinukso silang dalawa. Hindi napigilan ni Mason ang pagtawa at pagmumura, "Bullshit. Impossible. Paano mo ibebenta ang suppressing talisman na iyon? Kung ikaw talaga, bakit ikaw mismo ang nagbid?" Nanlaki ang mga mata ni Kayden at tumingin sa katiwala ng pamilya Graham, kung totoo iyon, hindi ba ito pinapahalagahan ng pamilya Graham? Hindi alam ng tagapangasiwa na si Ricardo ay nagbid din sa kanyang sariling item ngunit nakangiti pa rin ito ng propesyonal habang ipinaliwanag niya kay Kayden, "Sir, wala kaming itinakda na anumang mga patakaran na nagbabawal sa mga consignor na magbid sa sarili nilang mga item sa aming mga auction. Kung talagang nanalo siya ng isang item sa pamamagitan ng pagbid, kailangan pa rin niyang bayaran ito tulad ng iba. Walang masama sa paggawa nito. Anyway, kahit anong mangyari, kukunin pa rin namin ang aming 20% na komisyon." Nang marinig ang mga salitang ito, nanginginig at namula si Kayden sa galit sa pakiramdam. Hindi makapaniwala si Kayden na gumastos lang siya ng $45 milyon sa mga gamit ni Ricardo. Siya ay sumigaw. "Ako! Oh my God!" Nauutol na sagot ni Kayden. Nakaramdam si Kayden ng matinding galit at pagkadismaya, dahilan para umubos siya ng dugo.
Ito ay hindi biro, siya ay literal na nasusuka sa sitwasyon. Kabanata 150. Nandito ako kay Rob. Hayden, you're really enthusiastic. You could even auction until you are bleeding. Impressive, impressive. Nakangiting sabi ni Mason habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Hayden. Tumawa si Ricardo at umalis kasama si Mason sa self-service lounge na inihanda ng pamilya Graham para sa kanilang mga bisita. Bagamat hindi na panalunan ni Ricardo ang Heavenly Spirit Jade, gusto pa rin niyang makita kung may iba pang kayamanan na dapat makuha. Hayden, okay ka lang. Nakita ng dilag si Hayden na dumura ng dugo at natakot. Umalis ka sa dinadaanan ko. Itinulak siya ni Hayden at tumingin kay Ricardo na umalis na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Willis, let's wait and see. You will not have a good ending. Not have a good ending. Sa sumunod na segundo, lumingon siya sa manager ng pamilya Graham at nagtanong, paano nakuha ng batang ito ang anteng-anteng na ito? Alam mo ba? Saglit na nag-alinlangan ang manager ngunit kalaunan ay sinabi sa kanya dahil gumastos si Hayden ng halos $50 milyong sa kabuuan sa auction, ginagawa siyang isa sa kanilang pinakamalaking kliyente. Sinabi niya na ito ay nakuha ng hindi sinasadya mula sa isang eksperto. So totoo ba o peke itong anteng-anteng? Nagnganga ang ngipin ni Hayden habang nagtatanong. Kung gumastos siya ng $45 milyong sa isang pekeng bagay, sapat na para sa kanya na gusto niyang mamatay. Nang malaman ni Ricardo na ibinenta ni Ricardo ang anteng-anteng na ito, natakot si Hayden na baka maulit ang ganitong insidente sa mga susunod na auction. Hindi tayo sigurado. Alam lang namin na mayroon talagang pagbabago sa enerhiya dito, na nakakatugon sa mga kinakailangan para sa auction. Nang marinig ito, si Hayden ay may hitsura ng hinala. Noon lang, nakita niya ang isang magandang figure na naglalakad palabas mula sa settlement area. Hindi ba tiyon ang dilag na humahamon kay Ricardo sa lahat ng oras na ito? Mabilis na pinunasan ni Hayden ang dugo sa kanyang bibig bago lumapit sa kanya, "Hello beautiful lady, please wait up." Tumaas ang isang kilay ni Summer, "What do you want?" With a glint in his eyes, Hayden asked, "I saw you competing against Willis earlier over suppressing talisman. Do you know if it's real or fake? How can you dare spend so much money on something like that?" Mapaglarong sinulyapan siya ni Summer bago dahan-daw ang tumango, "Sa nakita ko patungkol sa pagbabago ng enerhiya nito. Dapat ay totoo ito. Medyo kumita ka ha. Ang paggastos ng $45 milyong ay katumbas ng pagbili ng iyong sarili sa pagiging advanced Transmutation Force Practitioner." Nang walang ibang salita, umalis siya. Nang marinig ito, tumayo si Hayden na may ngiti sa labi. "Ha ha ha. Ricardo, ang tanga mo. Akala mo ba talaga kaya mo akong dayin? Ang tanga mo lang. Paano mo maiisip na magbenta ng ganoon kaalagang kayamanan para sa pera? Itong 45 million ay iyong ransom money. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. This suppressing talisman will be your death warrant sooner or later. Kapag ginamit ko ito para patayin ka, malalaman mo kung gaano ka katanga." Si Hayden, na kanina pa galit na naglalaway ng dugo, ngayon ay mukha na namang saplada na may evil grin sa mukha. 4:30 na ng hapon. Natapos na ang auction ng pamilya Graham. Itinakda muli ni Ricardo ang kanyang paningin sa 100 taong gulang na halaman ng ginseng ngunit sinira ni Summer ang lahat at ginawa siyang galit na galit. "What's wrong? Sa tingin mo ay cool na guluhin ang negosyo ng ibang tao? Ano ang pakiramdam kapag sinira ng isang tao ang iyong mga plano?" Nang matapos ang auction, lumapit si Summer at tinuya si Ricardo bago matagumpay na umalis. "Bro-in-law, mayroon ka bang uri ng sama ng loob sa kanya?" Curious na tanong ni Mason sa tabi niya. "No," walang ekspresyon na sagot ni Ricardo habang pinagmamasdan si Summer na naglalakad palayo. "Mason, go ahead without me. May kailangan akong asikasuhin." Saglit na nag-alinlangan si Mason ngunit naramdaman ang panganib sa mga mata ni Ricardo at nagpas siyang umalis na mag-isa.
Sa isang kalsada sa bundok, si Summer ay nagmamaneho ng isang off-road na sasakyan, na malayo sa saklaw ng impluwensya ng pamilya Graham. Biglang lumingon ang kanyang mga mata, at isang mapaglarong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Agad niyang pinahit ang manibela at pumasok sa isang liblib na daanan. Pagkaraan ng ilang sandali, isang matangkad na figure ang biglang sumulpot sa harap ng kalsada, na hamarang sa kanyang dinadaanan. Binuksan ni Summer ang pinto at lumabas ng sasakyan, may suot na ekspresyon ng pagtataka at hinala. "Ano ang gusto mong gawin?" tanong niya. Kalmado ang mukha ni Ricardo habang binibigkas niya ang isang salita, "Robbery." Tumigil sandali si Summer bago humagalpak ng tawa. "Robbery? Oh my dear sweet funny man. Ricardo, are you going after my wealth or my body?" Tumawa siya ng malandi gaya ng lagi niyang ginagawa. Kahit na nakikinig si Ricardo sa kanyang mapanuksong pagtawa, nakaramdam siya ng kakaibang Katie sa kanyang puso. Pang-aakit. Ipinaalala nito kay Ricardo ang ilang kakaibang pamamaraan ng paglilinang mula sa kanyang mga alaala. "May gusto ako, dapat alam mo yan. Hindi ikaw ang kapareha ko, payuhan kitang maging matino." Malamig na senggal ni Ricardo. Nanlaki ang mata ni Summer sa sinabi nito. "Ricardo, ang boring mo talaga. Sa tingin mo ba ay talagang nagmamalasakit ako sa Heavenly Spirit Jade na ito? Dahil lang sa binubuli mo ako noon at gusto kitang asarin pabalik. Dahil gusto mo ito ng husto, narito. Bakit napaka-agresibo?" Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang isang kahon na gawa sa kahoy mula sa kanyang katawan at diretsyong ibinato kay Ricardo. Mabilis niyang kinuha ang kahon at binuksan iyon para makita ang isang batong jade na kasing laki ng palad na nakahiga sa loob. Ito ay talagang ang Heavenly Spirit Jade. Napatingin siya kay Summer na nagtataka. "Anong ibig mong sabihin?" Ang babaeng ito ay kusang loob na nagbigay sa kanya ng Heavenly Spirit Jade. "Actually, nung nag-dinner tayo last time, I realized that I liked you. Compared to other men, you are so strong and powerful. Wala bang babaeng hindi humahanga sa malalakas na lalaki? This kind of jade isn't something that I lack anyway. Ang dahilan kung bakit kita pinag-awayan para lang makuha ang atensyon mo. Ayaw ba ng mga babae sa mga lalaking may nararamdaman sila?" Naiinis na sabi ni Summer na nakatitig kay Ricardo na puno ng lamang. Parang kahit sinong lalaki lang niya kayang tunawin sa isang tingin lang. Nag-aalinlangan na tumaas ang kilay ni Ricardo ngunit biglang nakaramdam ng Katie sa kamay na nakahawak sa kahoy na kahon. Hindi man lang mapapansin ng karamihan ang kaunting Katie pero alam ni Ricardo na may pumasok sa katawan niya. Dumaan ito sa kanyang mga daluyan ng dugo diretsyo sa kanyang utak kung saan idinikit nito ang sarili sa isa sa mga nerve center nito. Ang pangkukulam ni Summer ay talagang hindi nahuhulaan. Ilang saglit ay nakaramdam siya ng pagkahilo saka muling nakita si Summer sa malabong paningin maganda na parang bumaba sa langit mismo. Bawat pagsimangot o ngiti ay may dalang hindi mapaglabanan na alindog na hindi niya kayang labanan ang pang-akit nito. Sa sandaling iyon, ang paraan ng pagpapahayag niya ng kanyang damdamin at ang mahiyaing pag-amin ni Summer ay sapat na upang mabaliw ang sinuman. "Ricardo, sa tingin mo ba maganda ako?" Ilang beses na humajijek si Summer at naglakad, pinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Ricardo. Tanong niya sa mapang-akit na tono.